Bonus down ni Justin Brownlee kada makaka-advance sa isang series at kada panalo na makukuha niya ay malaking halaga ang nakukuha niya daw ayon sa isang source. JDV sinabihan na big addition sa Ginebra ngayong playoffs dahil sa mga nagagawa niya. At Coach Yeng Guiao binabawian ng dati niyang players kaya gusto nga siyang talunin sa series ng TNT at Rain or Shine. Madami pa din nga ang napapabilib itong si Justin Brownlee sa mga ginagawa niya para nga sa Ginebra. Dahil kada import conference ay nagiging leader nga nila itong si JB dahil aasahan nga siya sa lahat ng bagay. Mapa-opensa man yan or depensa. Kaya nga tinuring na resident import na ng Ginebra itong si JB dahil sa consistent ang nalalaro niya at aasahan nga siya ng jeans kapag kinakailangan. Pero alam nyo ba mga ka-sports na malaking bonus daw ang nakukuha ni Brownlee kada mananalo siya sa isang game? Or kada makaka-advance ang team niya sa tournament? Ayon kasi sa kuliglig mga ka-sports, ang bonus daw kasi ni JB kapag nanalo sa isang game ay 1 million daw. At bukod pa doon, ayon din sa isang source ay 2M naman daw kapag nag-a-advance sa series ang kupunan niya. Malaking halaga na din yan mga ka-sports at isa din siguro yan kung bakit niya nag-i-stay sa Pilipinas itong si JB at masaya din siya kapiling ang Ginebra family niya. Deserve din naman kasi yan ni JB mga ka-sports dahil grabe nga kasing effort na binibigay niya lagi dito sa jeans at nandoon din naman yung effort niya na magpakondisyon ang katawan niya. Hindi niya pinapabayaan ang sarili niya para ma-maintain niya ang laruan niya na meron siya kahit medyo nagkakaedad na nga siya ngayon. Pero yun nga mga ka-sports, sa serya nila kontra SMB ay pinapahirapan niya nga ng gusto ang kalaban niya kahit pa mas bata nga sa kanya kabantaan niya na import na si Anusike dahil nasasabihan niya pa din nga ito. Ang lamang lang kasi ni JB ay experience nga siya sa game dito sa PBA. Alam niya na din kasi ang mga tawagan ng mga Filipino referee. So alam niya kung kahit pa paano ang tamang posisyon at kailan nga siya mamimisikal kapag crucial game. At habang itong si JDV, big addition nga siya para sa Ginebra dahil sa ganda ng nilalaro niya. Kahit pa sabihin mong limited minutes nga lang ang nalalaro niya kada papasok siya sa loob ng game, ay madami pa rin siya nagagawa para nga sa kakampi niya. At na-contribute din siya sa pag-score dahil nabibigyan siya ng mga gandang pasa. Alam niya kasi kung saan pipwesto ng tama dahil kabisado niya na nga ang sistema ni Coach Tim. Kaya nga kinuha nga ulit siya dito ni Tim Cone. Nakakapagpahinga din kasi ang mga big man ng Ginebra tulad nga ni Japet at napupunan nga ito ni JDV kapag dating nga sa depensa para bantayan nga ang mga bigs ng kalaban. Kaya nga good move nga ang pagkuha nga ulit ng Ginebra dito kay Devance dahil sa all-around performance na natutulong niya dito sa Barangay Ginebra. Dito naman tayo kay Coach Yeng Guiao. Dahil din sa ganda ng series ng laban ng TNT at Rain or Shine, isa din nga ito sa sinusubaybayan ng mga tao dahil ngayon na nga lang ulit nakapasok sa semifinals ang Rain or Shine under Coach Yeng Guiao. Kilala kasi siya na magaling humawak ng mga batang players at mag-develop na din lalo na pagbaguhan pa nga ito. Dahil magaling ngang kumilatis itong si Coach Yeng kung may talent nga talaga ang player na yon. Madami na din kasi siyang dating player na nakilala na ngayon sa iba't ibang team na naglalaro. Simula nung nasa Rain or Shine siya at nasa NLEX pa siya. Sa ngayon kasi mga ka-sports, may mga player nga si Coach Yeng na naglalaro ngayon sa TNT. Nandiyan nga si Reynan Batak na nagpahirap sa Rain or Shine ng Game 1 dahil may ginawang big points kaya natalo nga sila. Sunod nga dyan ay itong si Calvin Oftana na naging player naman ni Coach Yeng sa NLEX Road Warriors. Siya naman ang nagpahirap nga nung Game 2 nila kaya natalo muli ang Rain or Shine. Iniisa-isa nga siya ng mga players siya dati dahil nung Game 3 naman ay itong si Poy Eram naman ang gumawa ng malaking puntos. So far, ito nga daw ang best game ni Eram dahil sa 27 points na nagawa niya at clutch layup sa last seconds. Mabuti nga ay nakabawi din itong si Aaron Fuller para makuha nga din ang panalo na yon para at least maging 2-1 na nga ang series. Feeling nga ni Coaching mga ka-sports ay bumabawi na ang mga players niya dati dahil dun daw nga ang kumakanada talaga lagi sa kanila. Mabuti na nga lang nga ay nalalagpasan nila ang great performance ni Eram dahil sa tulong na din ni Fuller.
Pero kahit papaano ay happy naman itong si Coach Sheng dahil nakikita niya pa din ang dati niyang mga players na up to now ay nakaka-contribute sila sa mga sarili-sarili nilang kumpunan ha. Nabibigyan sila ng break kahit paano dahil kilalang magaling nga mag-develop si Coach Sheng. Kaya kahit ganun ay masaya din si Coach Sheng kahit pa natatalo sila ng mga player niya dati. At least alam niyang nasa mabuting kalagayan nga ang mga nagdaro sa kanya at pinapakinabangan pa rin nga niya ang mga tinuro niya dati sa kanila. Tulad nga ng sabi ko kanina, magaling nga mag-develop itong si Yang Giao. Kaya siguro marami rin ang kumukuha mga coach or kupunan basta nanggaling kay Yang Giao dahil alam nila na kalidad na player at matibay nga magdaro yan. Kaya nga hindi rin natin masisisi itong si Coach Sheng or yung mga dating players nga niya na nandoon siguro yung galit dahil nga siguro sa dinanas nila ay Coach Sheng. Pero aminado sila na mas natuto nga sila kung paano nga magpatakbo or yung coaching style ni Coach Yang Giao.